Hello po, good afternoon mga kadogo at magandang araw sa atin lahat. Especially sa aking mga viewers and subscribers. Ang discussion po natin ngayon ay napakahalaga po para sa ating mga dog breeder, dog owners. Dahil po ang discussion natin ngayon ay napaka-common na sakit ng ating mga alagang aso, which is UTI, urinary tract infections. Ano po ba ang UTI? Saan po ba ito nanggagaling? Paano po ito may iwasan? Yan po ang discussion natin ngayon mga kadogo. Mga kadogo, shoutout nga po pala kay Ma'am Ann and Sir Ralph ng Maribeles, Bataan. Kennel owner po silang mag-asawa. So, nagpapa-shoutout lang. And pati kay Sir Ralph ng Tagkawayan, Quezon. And most especially po sa aking isa ring matalik na kaibigan na laging tawag ng tawag pag may sakit ang kanyang alagang aso. Pero gustong gusto ko po yung gano'n. Yung nagtatanong po sa akin. Dahil ganun din po ako noon. Kennel owner po to, si Sir Simon. Okay, si Sir Simon po, taga Mindanao. Lagi po silang nanonood. Sila po yung mga kaibigan natin at subscriber natin ng mga kennel owners. Marami po tayong kaibigan na kennel owners. Sa inyo po lahat, shout out. Nakikita ko lahat ang mga post nyo sa group ko. And hindi ko na kayo iisa-isahin. Alam ko naman kayo ay mga kaibigan ko. Shout out sa inyo lahat, sa mga kennel owners, sa lahat ng subscriber ko at kaibigan ko sa Facebook. Sobrang salamat sa inyo sa inyong patuloy na panonood at pag-subscribe sa atin. Okay, balik na po tayo sa discussion. Ano daw ang UTI? Ang UTI is urinary tract infections. Saan daw ba ito nakukuha o nanggagaling? Ang urinary tract infection po ay pwedeng makuha sa pagkain at sa kakulangan ng maayos na pag-inom. Kasi kadalasan ng mga alaga natin merong mahilig uminom, meron yung magugulat kayo, hindi naman umiinom. Diba? So nasabi po natin na nakukuha sa madalang na pag-inom, nakaka-UTI po yun. Kayo po, sige, bilang tao, kayo uminom, dilaw na dilaw ihinyo at pababayayo, gano'n lang gano'n, magkaka-UTI po tayo. And most especially sa pagkain. Tayo po mga dog owners, dog breeders, minsan careless tayo ng konti. Dahil ang kaligayahan natin, makitang kumakain sila na maayos. Pero minsan, nakakalimutan na natin na maalat na pala ang pinakakain natin. Bawal na bawal po yan sa alaga natin. Yung pong mahilig mag-adobo dyan na sobrang alat. Bawal po yan. Kasi para sa tao rin, di ba? Bawal din sa atin ang alat. Ano daw po ang sign ng may UTI na alagang aso? Simpleng-simple lang po. Siyempre, maging observant tayo sa daily routine nila. Pangalawa, ang sign yan ay dilaw ang ihi or mga brown na talaga, mga brown na yellowish. Nako po, delikado yun, medyo malala na yun. Pangatlo, yung pong pag umihi sila, hirap na hirap sila umihi. Bago sila umihi, ikot-ikot. Pang-apat, ayan na po yun, yung patak-patak ang kanilang ihi lang, paunti-unti. At yung pang-lima po, meron ng kasamang blood stain. At yung last po, nilalagnat na po at matamlay na po ang ating alagang aso. So, wag natin paabutin po doon, mga kadugo. Kaya dapat aware tayo sa mga signs. Ano naman po ang mangyayari pag hindi natin po naagapan ang ating alagang aso? Ang common po niyan, mamamaga po yung prostata nila o prostate, mga kadugo. Pwede pong maging cause ng infertility or pagkabaog ng ating mga alagang aso. Worse pa po, yung magkakaroon na ng kidney failure and blood poisoning. And magpo-form na rin po at magkakaroon na rin po na ang kidney stones, mga kadugo. So, bago natin paabutin sa ganon, at sign pa lang po, okay po, sign pa lang po siya, kung meron po tayong budget, ipabet po natin. Yun po talaga ang unang dapat natin gawin. Ngayon po, worst come to worst, hindi po lahat tayo mayaman. Okay po, kagaya ko po, tayo ay magkakasama. Tayo po ay hindi laging may pera. So, ang sasabihin ko lang po nito ay yung remedy. Pag nakakita na po tayo ng mga ganun sign, okay, or wag na natin paabutin na makakita tayo ng mga ganun sign. Unang-una, ay inumin natin sila lagi.
Yun po, isa po yun. Kasi ang hindi pag-inom ng aso sa tamang volume ng tubig ng katawan, parang tao, di ba? 8 glass yata isang araw. Ganun din ang aso. So mapapansin nyo pag hindi sila pag hindi ayos yung tubig na naiinom at hindi sapat, naninilaw na eh. Diba? Doon po nagsisimula yan. Isa po yan sa sign. Di po ba? Tapos mga kadogo, importante, iwasan natin magpakain ng maalat or sobrang alat mga kadogo. Again po, mga mahal kong mga kadogo, yung po nga akin para maiwasan lang na umabot tayo dun sa bagay na pagsisisihan natin, sabihin natin na pabayaan natin sila. Una pa lang po ulitin ko, huwag po tayo magpapakain ng maalat. At lagi po natin silang iinumin. Yun po yun. Yun lang po malaking factor po yun para makaiwas tayo sa UTI. Kasi alat po talaga ang cause ng UTI. Okay po? Again po mga mahal kong kadogo, yung kakulangan sa tubig at maling pagpapakain ng sobrang maalat o maalat, regular na pagpapakain ng maalat, yung po ang nagkokos mostly ng UTI. So mga kadogo, kung tayo po ay merong nakita ng symptoms, huwag na po tayo magkatubili. Alaga naman po natin sila. Siyempre po, gastusan naman po natin ng konti para po mapacheck sila at mabigyan ng tamang gamot para sa kanila. So kung wala po talaga, minsan talagang nangyayari yun, yun po kailangan po agapan po natin. Huwag na natin paabutin dun sa mga sign na yun. Yun na po yung sinabi ko, na lagi natin painumin at huwag natin pakakainin na maaalat na pagkain. Okay po mga kadogo? So kahit pa paano po sana may natutunan po kayo. At sana po lagi po tayo manonood ng ating vlog. Again mga kadogo, have a nice day and salute sa mga dog lover like me. God bless!